Mapagpalang araw, ano po, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isang pa kami po ay maghaharal ng Ebanghelyo. Ang ginagamit po namin Biblia, ako po ang ginagamit ko, manipis lang. Magandang balita, Biblia Catholic Edition. Pero si Tatay Hogos, ito po, yung makapal. Yan. Meron po siyang lumang tipan, may bagong tipan. Yung akin naman, manipis. O, yan. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral. Buksan mo ang puso at isip ng mga taong nanonood ng video ito. Nawa, matugpak kami sa tamang pananampalataya, Panginoon Diyos. Kung meron mang kabigatan ng buhay, yung paghahanin. Kung meron pong iba't ibang sakit, yung pagalingin. Tunay nga po, Panginoon Diyos, sa iyo, walang imposible. Salamat po. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, Tatay Hogos. Pag-aaralan natin po yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na nakasulat po sa Mateo. Tignan natin ang kanya sinabi doon sa Mateo chapter 28. Yan. Mateo chapter 28, simulan nyo po sa 16. 16, 17, 18, 19, 20. Yan. Diyan po natin kukunin ang ating paksa na kusahan, sabi ng Panginoong Yesus sa bandang uli, ituro ang aral niya sa mga tao. Yan. Diyan po natin kukunin ang ating paksa, ituro ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ng Panginoon. Ano po? Ngayon, ang tagabasa po, si Tatay Hogos. O, siya po, ayun, no? Kung napapasin ninyo, ayan, hinahanap niya po yung talata. Sa Mateo 28, ano po? Na kanyang babasahin mamaya-maya pagka nakita na niya. Ayan. Nakita mo na ba, Tatay Hogos? Kita na. O, sa 16, simulan mo sa 16. Pumunta ka sa 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan na kanilang nag-alilangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisaman niyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ang ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Maliwanag po ang bilin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga halagad. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ang sinasabi pong tuturuhan, mga tao sa buong bansa, bawat bansa, tuturuan ng mga tao. At ang ituturo sa kanila, walang iba kundi yung turo mismo ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya naman po nagutos sa kanyang mga alagad. Kasi nga po, ang sabi ng Panginoong Yesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Binigay ng Diyos sa kanya ang kapangyarihan langit at lupa. Kaya meron na siyang otoridad upang magutos. Ngayon, inutosan niya po yung mga halagad niya. Anong utos niya? Turuan sumunod yung mga tao. Ibig sabihin, yung daw palad ng mga apostol, tuturuan ng mga tao. Pero ang ituturo nila, walang iba kundi ang sabi ng Panginoong Yesus ay
tandaan ninyo, ito po, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Utos ni Jesus ang susundin. Pero nakapagtataka po ngayon sa panahon natin, bakit po ang mga leader ng reliyon kung ano-anong tinuturo nila? Ito po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kahapon, nagsulputan sa social media yung grupo ng LGBT Community Church. Grupo rin po ng isang simbahan ito na yung pastor po nila ay bakla. Ngayon, ikinakasal niya po yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kapon po, naging ano po sa social media, ang dami lumabas, nakikita ko sa social media. Kumbaga, sabay-sabay niyang ginawa yung pagkakasal. Yung ginagawa pong yung pagkakasal sa lalaki-lalaki, babae-babae, wala pong pinagkaiba sa kasal ng lalaki at babae. Merong seremonyas, merong pirmahan ng papel. Pumipirma po sila ng marriage contract. Oh. Samantala nga sabi ni Jesus sa kanyang tagubili, sa kanyang mga alagad, turuan nyo ang mga tao ng aral ko. Paano po ngayon? Si Jesus hindi naman po nangaral na ikasal yung lalaki sa lalaki o babae sa babae. Halimbawa, yung lalaki po, nagpapalit siya sa Thailand po. Basta may pera ka, pag lalaki ka, bakla ka, pwede kang gawin parang babae. Tatanggalin po yung paghahari mo o yung ari mo, gagawin parang babae, at yung dibdib mo lalaki. Painumin ka nila ng gamot para lumaki yung dibdib mo. Pero ang realidad, lalaki ka pa rin. Kasi hindi ka naman mabubuntis eh. Ang nilikha po ng Diyos lalaki, babae, Adan at Eva. Hindi po Adan sa Adan, Eva sa Eva. Oh. Hindi naman naral yon. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ano? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang ituro sa mga tao, yung aral niya. Kapag nilabag mo yung aral ni Kristo, ang tawag sa iyo, Antikristo ka. Kapag Antikristo ka, ibig sabihin, kalaban mo si Kristo. Kaya mo naging kalaban si Kristo, yung aral ni Kristo, nilalabanan mo. Ganon po ang magiging papel mo. Ngayon, ano po ang magiging implikasyon nito? Babae sa babae, lalaki sa babae. Tignan po yung sulat ni Apostol Pablo. Tayogos, 1 Corinto 6:9-10. Tignan naman natin na sinasabi ni Apostol Pablo patungkol dyan. 1 1 Corinto po, 6, 6. opo, 9 hanggang 10. Ano naman ang sinasabi ni Pablo? Tungkol po sa lalaki, babae sa babae. Ano? Tatandaan nyo po, ang nilikha ng Diyos, Adan at Eva. Ano po? Kaya mali naman yung yung ginagawa ng ibang sekta ng reliyon. Yan. Pag nakita mo Tatay Ogos, 6 is 9. 9 ang kanjis. Opo. Hindi ba nyo alam na ang mga makasalanan ay walang Sandali, Tatay Ogos. Ulitin mo, Tatay Ogos, ulitin mo. Hindi ba nyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang iyong sarili. Ang mga nagkikapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga
nangangalunya, nakipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw sa kim, naglalasing, naglalait ng kapwa o nagdaraya na walang bahagi karya ng Diyos. Oh, kita nyo po anong komplikasyon yan? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Lalaki, kapwa lalaki. Ito naman. Babae, kapwa babae. Oh. Wala. Antimano po, kondimnado ka na. Parang ganito po yan. Ayusin ako yan. Ang nakalagay kasi dyan, nakikipagtalik sa lalaki. Yung same-sex marriage. Ngayon, nangyayari po. Dito na lang po sa Pilipinas ang walang same-sex marriage. Karamihan po ng mga Pilipino pumupunta sa Canada kasi doon po malaya po magpakasal yung tomboy, bakla, no? Dito sa Pilipinas, wala pa pong batas na ganyan. Ngayon, ang sabi ni Pablo, makasalanan. Ang tawag ni Pablo dyan, makasalanan ka. Hindi ka lang basta nagkasala. Makasalanan. Grabe po ang description ni Pablo, ano? Makasalanan ka. Anong mangyayari sa iyo pag namatay kang ganyan ka? Ang sabi niya, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka po makakarating ng langit sa kaharian ng Diyos. Kapag namatay kang ganyan ang buhay mo, na meron kang kinakasama, same sex, nagtatalik kayo para kayong lalaki at babae, kung paano ginagawa na lalaki at babae, kaya sila nagkakaroon ng anak. Kasi sabi ng Diyos, kay Adan at Eva, nang lalangin po sila, ang sabi ng Diyos, magpalahanaking kayo, kalatan ninyo ang mundo. Kasi po, babae, manganganak talaga si Eva. Paano po kakalat yung lahi nyo kung pareho kayo lalaki? Paano lalawak yung lahi nyo kung pareho kayong babae? Hindi po pwede yun. Kahit tinatawag nilang surrogate, hindi rin po pwede yun. Malayong malayo sa katotohanan. Kaya kung mamatay ka, ng kinakasama mo, kamukha mo, kalalaki mong tao, lalaki rin ang babae ka, babae rin. Pag namatay kayo, wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Doon lang nyo po makakamit yung parusa. Pero kung dumating ang panahon, nagbago naman kayo, may pagkakataon po kayong mapatawad ng Diyos. Ganon po ang Biblia, no? Kaya sabi ko nga po, kahapon, ang dami pong ikinasal ng pastor na bakla. Nakakatakot, ano? Pagkatapos sa social media, ang gusto pa mangyari, ipasa yung same-sex marriage. Meron po silang batas na ginagawa na pwede nang ikasal. Kaya alam niyo po yung batas na yon, inabot na po 2 dekada o 20 years. Kasi po hindi may pasa-pasa ayaw suportahan ng ibang mga mambabatas. At unang-una po ang nagrereklamo dyan, yung simbahang Katoliko. Talagang tutol na tutol po sila. Na makikasal ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae. Ngayon, tignan pa natin ang sulat ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 19:4. Meron pa rin siya sulat dito. Ano po? Pasinin niyo po. Oh. Para lang nag-aaral tayo. 4. Opo. 4 lang. Oh. Hanggang 5 po. Mateo 19:4-5.
Ano po, signan natin ang sulat ng Panginoong Hesukristo tungkol pa rin sa pag-aasawa. O hanggang ano po, hanggang 6 na, Tatay Ogos pala, hanggang 6. Yan. Pag nakita nyo po, basahin nyo po. Ito po. Balit, sumagot Yan. si Jesus. Hindi ba nyo nabasa na ang pasimula nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. At siya rin ang nagsabi. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ina at magsasama sila ang kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na silang dalawa kundi isa. Lahat ay kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ayan, ano po, nakita nyo po. Maigpit po. Lalaki, babae lang. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kapag mag-asawa na, aalis ka na sa poder ng iyong magulang. Magtatayo ka na kasi ng sarili mong pamilya. Kaya yung dalawa, magiging isa na lang, sabi niya. Yung lalaki at babae, magiging isa. Bakit po? Isang laman na lang sila. Kasi mag-asawa na sila. Kaya tinawag ng isa na lang. Pero dalawa po sila, lalaki-babae. Hindi po lalaki sa babae, lalaki-lalaki, babae sa babae. Oh. Yan po tinuro ng Panginoong Yesus eh. Kaya nakakatakot yung pastor na nagtuturo. Hindi kaya kinikilabutan yung pastor na yon na kinakalaban niya ang Panginoong Jesucristo? Ano po? Nung araw po napanood ko yon. Pinagtatanggol niyang pilit ang kanyang paniwala tungkol po sa pag-aasawa ng lalaki, babae sa babae. Oh. Tingnan po natin, tuloy pa rin natin. Meron kasunod kasi yun eh. Tatay Ogos, basahin mo ngayon sa chapter 7. Doon sa Mateo chapter 19, 7 naman ang basahin mo ngayon. 7, 8, 9. Tinanong siya ang mga paraiso. Kung ngayon, bakit inuutos si Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghiwalay bago siya itong palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moses na hiwalayan niyo ang iyong asawa dahil sa katigasan ng iyong ulo. Subalit hindi ganun sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino man lalaki muwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga niya at siya ay mag-asawa ng iba ay nagkasala ng pangalunya. At ang mga mag-asawang babaeng miwalay ay magkakasala rin sa pangalunya. Tuloy niyo po sa 10. Sinabi naman mga lagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pa wag nang mag-asawa. Ayun. Mas magandang wag nang mag-asawa. Kesa naman sa bandang huli, maghiwalay lang kayo. Alam niyo po, yung batas napakahigpit eh. Kapag umiwalay ka, lalaki, umiwalay ka sa iyong asawa kasi yung asawa mo nakikiapid. Kapag nag-asawa ka, nagkakasala ka rin ng pagkikiapid. At yung asawa mo namang tinulak mo maghiwalay na kayo, pag nag-asawa yon, nagkakasala din ng pagkikiapid. Eh bakit po?
Ganito lang kasimple, bibigyan ko kayo ng magahan na unawa. Dalawang tao, nag-asawa, nagpakasal. Ano po? Hanggat hindi na mamatay yung isa, wala kang karapatan mag-asawa at magpakasal. Saka ka lang pwedeng mag-asawa at magpakasal kung ang asawa mo ay patay na. Pero kapag buhay ang asawa mo, kahit naghiwalay kayo, nag-asawa ka, pwede kang idemanda ng asawa mo ng pangangalo niya. Pwede kang idemanda. Demanda ka ng lalaki, demanda ka ng babae. Eh bakit? Eh yun, sabi nga ng Panginoong Yesus, yung ikinasal, wag nang paghiwalayin pa. Bawal po. Kaya ka lang pwede pagpatay na ang asawa mo. Pero kung iwalay lang, bawal ka pa rin mag-asawa. Bakit? Kasal ka eh. Eh di mangyayari, meron kang dalawang asawa. Hindi mo nga pinagkikisamahan yung asawa mo, pero dalawang asawa mo. Eh sa ating batas, ang kinikilala, yung unang kasal. Kapag namatay ka, yung una mong asawa ang pwedeng mag-claim kung meron siyang mamanahin sa'yo. Yung kinakasama mo, wala siyang karapatan. Yun lang anak niya makikinabang kung nagkaroon ka ng anak sa kanya. Yun ang batas natin po sa Pilipinas. Tandaan nyo po yan. Ano mang akbangin ang gusto nyo, titignan nyo muna yung batas ng Diyos. Huwag nyo pong gagawin laro ito. Hindi laro yan. Kasi involved po dyan ang inyong spirituality. Ano po? Kaya yung nagtanong, eh bakit yung kay Moses, ganito kaya, sabi ni Jesus, matigas ang ulo nyo eh, kaya pinagbigyan kayo ni Moses. Pero hindi naman ganun ang pasimula, sabi niya. Meron palang katigasan ng ulo. Ngayon po, yan ang pinahihiran ng Pilipino, ang katigasan ng ulo. Iwalay na kung iwalay. Bahala ka na sa buhay mo, bahala na ako sa buhay ko. Ganun na lang. Parang yung kasaysayan kay Moses, nangyayari sa panahon natin. Magugulat ka, iwalay na pala sila. Ano po yan? Tatandaan ninyo, ano? Yung sabi ni Jesus ang ituro sa tao, yung aral niya. Eh bakit ang mga pag-iwalay at tinuturo ng iba? Yung mga mambabatas natin ngayon, ito yung sinusulong nilang batas. Kapag nag-asawa ka, parang kontrata lang. Halimbawa, bibigyan ka 5 taon. After 5 years at nakita nyo, hindi kayo magkasundo, maghiwalay kayo. Ganon po yung batas na gusto nilang ipasa ngayon. At saka yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Parang kamukha ng kasal ng lalaki at babae. Kasi yung lalaki at babae po, pag ikinasal, unless mayaman yung isa, magkaroon sila ng kasunduan, yung kayamanan ko ito, hindi mo pwedeng pakialaman. Yun, batas po natin yun. Yung bawa, ito, nakikita nyo po si Tatay Ogos, si Nanay Claring, ano? Mayaman si Tatay Ogos, si Nanay Claring hindi mayaman. Ayun, nag-asawa sila, nagkataon ng magulang nila, ayaw po sa isa't isa. Halimbawa, yung magulang ni Tatay Ogos, ayaw niya kay Nanay Claring. O yung si Nanay Claring, halimbawa, siya yung mayaman, at ayaw ng kanyang mga magulang kay Tatay Ogos kasi walang kayamanan. Ang gagawin po nila, kontrata. Na pagkasundo sila, yung kayamanan ko, wala kang pakialam. Yan. Kaya kung mamatay man siya, walang makukuha yung asawa niya sa kayamanan niya. Yan. Yan po yung sa lalaki at babae. Pero pag wala kayong prenup ang tawag puro bago kayo bago kayo magpakasal, mag-usap kayo. O darling, dahil bilyonaryo ako, pag namatay ako, hindi mo pwedeng kunin ang pera ko.
Yung anak lang natin ang makikinabang, wala kang pakinabang sa property ko. Pwede rin sabihin ng babae sa lalaki. Prenup ang tawag doon. Meron batas na ganyan po, ano, pinapayagan ng gobyerno. Ngayon, ang gusto nila, pag naikasal yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, ganun din. Kung ano yung pera, mamanahin. Yan, kumbaga equal. Kaya yung batas na yan, mahirap pong ipasa sa Kongreso gawa ng numerong unong tumututol po ang simbahang Katoliko. Oh, at saka yung mga iba't ibang simbahan, ayaw po nilang isipin nyo po, yung mangyayari niyan, halimbawa, o sige, darling, 5 years lang ha, hindi tayo nagkasundo, maghiwalay tayo, hindi mag-asawa ka na naman. Another 5 years, hindi kayo mag-asawa ka naman. Eh di mangyayari, puro gano'n na lang. Kasi batas na eh. Oh, eh di paano naman yung bata? Kawawa po yung bata. Sila naman ang magsasaper ngayon. Dahil po sa kagagawa ng inyo, kayo mismo. Oh, kaya mas maganda siguro kung gusto niyo ganyan, wag lang kayong maganak. Pag naghiwalay kayo, wala kayong anak na responsibilidad. Para sa akin, wala kang anak na iintindihin. Sige, mag-asawa ka hanggang gusto mo. Opinion ko lang yun ha. Huwag niyo susundin yun. Hindi rin maganda yun. Ano ba? Ayan. Kaya sinabi ng Panginoong Yesu, ay ituro ninyo yung aral ko sa lahat ng tao. Kapag tinuro mo yung aral ng Panginoong Yesus, mapapabuti ka. Oh. Tatayo ko sa 1:3. 3:17. Pagibasa nyo nga po yan. Juan 3:17, 18, 19 at saka 20. O 21 hanggang 21 na po. Yan, basta nakita nyo po, pagibasa nyo na po ano. Yan. Tignan naman natin ang turo ng Panginoong Yesus. Tandaan mo kaibigan, ikaw nanonood ng video ito ha. Baka, lagot po kayo. Bawal po ano. Kung meron kayong mga kaibigan na ganyan, sabihin nyo po sa kanila, ipanood nyo itong video ito. Ang malay ninyo, magliwanag ang kanilang kaisipan. Pag napanood po nila ito, ano? Kasi kaya po napaksa, napapanahon kasi kapo naglipa na yung kasal ng... Ewan ko ba naman sa bakla na yon? Para siyang ano? Talagang ako. Ano po, ang pangalan po nun, LGBT Community Church ha? Ang pastor, bakla. Hindi po natin sila inuhusgahan, ano? Natalakay lang natin. Wala po tayong personal na ano, galit sa kanila. Kundi nahawa pa nga tayo sa kanila kasi yung ginagawa po nila ay iba sa turo at aral ng Panginoon Diyos. Ano po? Ayan. 17 hanggang 21. Opo. 1:3. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi nahatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak, ngunit natulan na ang hindi sumampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang
dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw, na hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod ng Diyos. Amen. Ayan, nakita niyo po ano? Yung ayaw po kay Kristo, galit sila kay Kristo. Si Kristo po ang tinutukoy na liwanag dito. Yung ayaw sumunod sa Kanya, galit sa liwanag. Galit sila kay Jesus. Kaya po sila atulan. Nakalagay po dyan ang atol. Kaya sila atulan kasi po hindi sila naniwala sa Panginoong Yesu-Kristo. Manapa, nagalit po sila sa Panginoong Yesu-Kristo. Oh. Isipin nyo po yan. Marunong pa silang magalit. Pero hindi naman po sila galit. Pero ang ginagawa nila ay katumbas ng galit sila. Oh. Tanungin nyo po yung pastor na bakla kung galit ba yun. Hindi. Pero yung ginagawa niya, yun po ang act of galit niya. Kasi hindi po siya sumasampalataya sa ating Panginoong Yesu-Kristo. Maliwanag po. Kaya pinadala po ang anak ng Diyos si Jesus, hindi upang parusahan ng tao, kundi iligtas. Pero, kung dumating man po ang panahon na matay ka, ayaw mong sumunod. Ikaw nang gumawa ng iyong kasalanan. Eh bakit? Eh tinuro na sa iyo eh. Ayaw mo pa rin. Ang katwiran nila, eh dito kami maligaya eh. Palagay na, diyan ka maligaya. Hindi mo ba iniisip ang future mo? Na mananatili ka sa apoy ng impyerno na hindi ka na mawawala ron kahit kailanman. Sa impyerno ka po matatapon. Panguli, pahayag, 21, verse 8, Tatay Yogos. Panguli pong talata. Tingnan natin. 21, 7. 7, Ano po? Tingnan natin. 8 at 21, 8 po, 8. 8, Oh, yun lang po, 8. No, yan. Sa pahayag 21:8 po, ano? babasahin. Hmm. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa, mamatay tao, mga nakikiapid, mga magkukulam, mga nagsumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling ay magiging bahagi nila sa lawa, naglilab ng apoy at asubri. Ito ang pangalawang kamatayan. Nakikita nyo po. Pangalawang kamatayan. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, wala ka nang ligtas. Doon ka. Unang kamatayan, sa apoy pa rin yan. Ikalawang kamatayan, yun na po, lake of fire. Wala pong hindi ka mawawala ron. Kahit anong gawin nyo po. Kaya ngayon pa lang, kung ganyan po ang inyong buhay, kaibigan, o yung inyo pong mga kakilala, baguhin na po ang buhay. Para sa ikabubuti nila, Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin, na yung po palang lalaki sa lalaki, babae sa babae, ay wala po silang bahagi sa iyong kaharian. Panginoon Diyos, buksan mo po ang puso't isip ng mga tao kung sila man po'y ganyang kalagayan na nanonood ng video ito.
Kung sila man po may kabigatan sa buhay, yung paghahanin, at kung mayroong iba't ibang sakit, yung pagalingin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, ito na naman. Like and share. Kayo pong na-share, i-share ng i-share ito. Huwag nyo na po kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Inyo po kaibigan, kay Brother Manny Bautista. Kaibigan nyo po kay Jesus. Hindi nyo kalaban. Wala po tayong personal. Ano po, kayong mga LGBT. Mahal ko po kayo. Mahal natin kayo. Kaya namin sinasabi ito para sa inyo po kapakanan. Ano po? Ito po ang inyong programa. Ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Magandang Balita Biblia Catholic Edition. God bless us all po. Bye-bye!